Kumusta po kayo, sir? Laban lang. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Ikatlong impeachment. VP Sara sinampahan ng panibagong impeachment complaint ng grupo ng mga pari, madre at abogado. Lenny pa rin o risa na. Senator Tiveros handa raw tumakbo sa 2028. Mapa-presidente o VP basta magkaisa oposisyon. Arraignment ni Bong, dating Senador Bong Revilla, muling humarap sa Sandigang Bayan. Pagbasa ng sakdal sa kasong malversation, pinagpaliban na naman. Ipapasyal sa Kalayaan, mag-amang Marcoleta, inimbitahan ni Tariela na bisitahin nila ang West Philippine Sea. Inihain ng ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa Kamara ngayong araw. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, ano ang grounds ng panibagong impeachment complaint laban kay VP Sara? Hindi, yung grounds itong nakasaad dito sa ikatlong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na inahain po ngayong araw ng ilang religious groups at mga abogado at inendorso po yan ni ML Party List Representative Leila De Lima. Kabilang nga dyan yung culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil nga po doon sa umunoy maling paggasta ng higit 612 million pesos confidential funds ni VP Sara. Inaakusahan din nga yung bise ng panunuhol sa DepEd officials at planong pagpapapatay sa Pangulo, sa First Lady at House Speaker Martin Romualdez. Nagkamali rin daw itong si VP Sara nang hindi niya maipaliwanag yung kanyang kayamanan at bigo raw itong maging tapat sa kanyang salin. Kasama na rin doon sa mga dahilan yung umano'y mga pahayag ng bise na tingin ng mga complainant ay layong pabagsakin ang gobyerno. Ayon doon sa mga complainant malakas ang kanilang ebidensya laban kay VP Sara at parte rin daw yung impeachment para nga pasagutin ang bise kung paano niya ginesta ang pondo ng taong bayan. Kabilang nga po dyan yung confidential funds. Pakinggan natin itong kanilang mga pahayag. We have statements of the personnel and staff of the Vice President herself from the OVP and DepEd making admissions under oaths. We have documents to prove that the Vice President violated her oath. It's an improved version actually. Sigurado rin po ako, just like the second complaint, napapasa ito sa stage ng pag-determine ng sufficiency in form and substance and hanggang doon din sa pinakadulo ng proceedings sa House. Jiggy, na-refer na nga yung naunang dalawang impeachment complaint sa opisina ni House Speaker Bogie. Aabangan pa natin kung kailan ito isasalang sa order of business at mare-refer sa House Committee on Justice. Jiggy. Marian, may tugon na ba ang kampo ni VP Sara kaugnay ng pinakabagong development na ito? Jiggy, ayon nga doon sa kampo ni VP Sara ay inaasahan na raw nila itong paghahain ng mga panibagong impeachment complaint laban sa kanya pero pareho lang daw ito ng magiging pahayag nila doon sa inilabas nilang noong nakaraang linggo. Sa ngayon, patuloy daw nilang babantayan ang development sa mga reklamo. Handa naman daw silang tumugon sa mga ito alinsunod sa proseso ng konstitusyon. Jiggy. Yung pangalawang impeachment complaint ay binatikos si VP Sara. May tugon ba dito ang grupo ni Congresswoman De Lima na isa sa mga naghain ng naturang impeachment? Yes, Jiggy, noong weekend nga naglabas ng video statement itong si VP Sara kung saan sinabi niyang pamumulitika lang at abuse of power ang ikalawang impeachment laban sa kanya. Pero kahit pa sina Congresswoman De Lima at yung Akbayan Party List na si Representative Percy Sendanya nga yung nag-endorso nito, si Senator Risa Hontiveros na Chair Emeritus ng Akbayan yung tinitira ni VP Sara. Sagot ni De Lima mukhang hindi masagot ng bise yung mga paratang kaya sinasabi niyang pamumulitika lang ang mga reklamo laban sa kanya. Jiggy. At yung impeachment mismo laban kay PBBM ay ano nang nangyari talaga dito?
Yes, Jiggy, pinagtibay na nga ng House Committee on Justice yung pagbasura doon sa dalawang impeachment complaints laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa botong 39 na pabor at 4 po ang tutol, inaprubahan na ang committee report na nagsasabing insufficient in substance yung dalawang impeachment complaint laban sa Pangulo. Na-transmit na po ito ng komite, yung kanilang committee report ngayong araw sa Rules Committee at depende pa kung kailan nga ito maisasalang sa order of business para pagbotohan sa plenaryo. Kung aaprubahan po ng plenaryo, patay na o tuluyan ng binabasura itong impeachment laban sa Pangulo. Iiral din yung 1-year bar rule alinsunod po sa konstitusyon at sa January 27, 2027 na maaaring mag-initiate muli ng impeachment laban kay Pangulong Marcos. Pero kung may 1/3 o higit 105 po na botong ko kontra doon sa pagbasura nito, ay ibig sabihin pwede po itong mabaliktad at yung reklamo nga sa House Justice Committee kailangan po itong ibalik at gumawa sila ng articles of impeachment at saka isasalang muli sa plenaryo. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Naudlot na naman ang arraignment o pagbasa ng sakdal kay dating Senador Bong Revilla. Yan ay para sa kasong malversation kaugnay sa flood control scandal. Live mula sa Sandigan Bayan, nangunguna sa balita si Mon Gualdes. Mon, bakit hindi na naman natuloy itong arraignment ni Revilla? Yes, Jiggy, may mga panibagong motion kasing inihain ng kampo ni dating Senador Bong Revilla kaya sa pangalawang pagkakataon, napurnada na naman yung arraignment o pagbasa ng sakdal sa dating senador kaugnay nga sa malversation of funds case sa 3rd Division ng Sandigan Bayan. Bantay sarado nga ng mga tauhan ng BJMP nang dumating dito sa Sandigan Bayan sina dating Senador Revilla at iba pa niyang kapwa akusado. Bukat lumapit sa dating senador at kausapin siya at nakamusta natin at maikli lamang ang kanyang tugon. Pakinggan natin. Ay, kumusta po kayo, sir? Laban lang. Kabilang sa mga bagong mosyong inihain ng kampo ni Revilla, Jiggy, is yung motion for inhibition ni 3rd Division ng Sandigan Bayan Chairperson Carl Miranda. Ang paniwala kasi ng kampo ni Revilla kapatid ni Miranda, itong isang abogado ni dating DPWH Yusek Bernardo, Roberto Bernardo, na humarap siya sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. At ang sabi, talaga, kumbaga, medyo may pagdududa, yung kampo naman ni Revilla tungkol dito. Ang tingin ng prosekusyon, posibleng panibagong delaying tactics na naman ito ng depensa. Pero pinabulaanan niya ng kampo ni Revilla. Pakinggan natin ang bahagi ng kanilang pahayag. Sinusundan po namin ang tamang proseso at ginagamit lang po namin ang lahat ng maaaring magamit na proseso nang naaayon sa kanyang karapatan bilang akusado. Mon, yung naunang motion ni Revilla ay sinita ng mga maestrado. Anong detalye nito? Yes, Jiggy, tila sinabon nga or sinita ng maestrado, particularly ni Associate Justice Carl Miranda, itong mga abogado ni Revilla dahil sa mga salitang ginamit ito sa kanilang motion. Kabilang dyan yung minadali, dangerous president at turn blind eye o tila nagbulag-bulagan daw ang Sandigan Bayan kaya mabilis na nailabas naman itong arrest warrant laban sa dating senador. Nagpakita nga rin ng ilang news clippings o articles itong si Justice Miranda ng di umano'y pahayag naman ni Attorney Lorna Kapunan na nagsasabi na obscene haste o nagkaroon ng obscene haste o labis-labis na pagmamadali ang Sandigan Bayan sa paglalabas nga ng arrest warrant laban kay Revilla. Nang hingi ng sorry itong abogado ng dating senador at inilinaw nila na hindi nila bahagi o hindi bahagi ng defense team itong si Attorney Kapunan para sa mga kasong kinakaharap niya sa Sandigan Bayan. At pinaliwanag din ni Associate Justice Miranda na ilang oras din yung inabot bago sila nakapaglabas daw ng arrest warrant nung araw na inilabas nga ito ng Sandigan Bayan. Samantala, nireset naman yung arraignment ni Revilla at isa pang kapwa-akusado nitong si Juanito Mendoza sa susunod na linggo, next Monday, it's February 16, habang naghain naman ng not guilty plea yung 5 iba pang kapwa-akusado ni Revilla na pawang mga dating opisyal at empleyado ng DPWH. Jiggy. At Mon, para sa kasong graft, natuloy ba yung arraignment ni Revilla?
Yes, Jiggy, actually, this is a different story to tell dahil dito naman sa 4th Division ng Sandigan Bayan kung saan dinidinig yung kasong graft. Dito, natuloy yung arraignment pero tumanggi siyang magbigay ng plea o tumanggi siyang maghain ng plea. Refused to enter a plea ang ginawa ng dating senador habang yung dalawang kapwa-akusado niya na si RJ Dumasig at Juanito Mendoza ay naghain ng not guilty plea. Ang paliwanag ng kampo ng dating senador, naghain kasi sila noong una ng motion to quash information, no, pinababasura yung pinakakaso. Kaya kumbaga parang part ng position daw nila yung hindi paghahain ng plea, lalo't binasura kasi yung naturang motion at meron pa daw sila mga pagkakataon na maghain pa sana ng motion for reconsideration. Sa February 19 naman, nakatakda yung pre-trial ng kaso, lalot dahil nga tumangging maghain ng plea si dating Senador Revilla, korte na ang nagbigay ng plea para sa kanya and that's also not guilty plea. Jiggy. At natuloy bang magtipon mon yung mga taga-suporta ni Revilla? Oo, Jiggy, nag-gather sila sa labas ng Sandigan Bayan, bitbit ang mga banners at nagpapakita nga ng suporta para sa dating senador. Ang kanilang ginigiit, hindi raw dapat si Revilla, kundi si dating Yusek Bernardo ang dapat daw na managot dito sa naturang mga kaso. Habang halos ganito rin yung tema ng ginawa namang prayer rally kahapon hanggang gabi sa May Cavite kung saan nagsalita rin dito ang misis mismo ng dating senador na si Congresswoman Lani Mercado Revilla na nagsasabi na inosente o malinis ang konsensya ng kanyang mister. Pakinggan natin yung bahagi ng pahayag ni Congresswoman Lani. Masakit at higit sa lahat, nakakagalit ang kanyang pagdurusa ay hindi bunga ng pagsuko sa isang kasalanan, kundi isang pagsuko sa sistemang pumayag sa kawalan ng hustisya. Jiggy, sinabi rin ni Congresswoman Lani na may mga ilang nagsasabi daw sa kanilang kampo na sana raw lumipad ng ibang bansa o nagtago na lang itong si Senator Revilla, dating Senator Revilla kaysa nga sumuko sa city jail para nga sa kasong kinakaharap niya kaugnay sa umano'y flood control scandal. Pero hindi raw ito kayang gawin ng dating senador kaya talagang buong tapang niya hinaharap itong mga kaso sa kabila ng kanyang pagiging inosente sa mga bagay daw na ito. At matapos ang arraignment at mga ginawang pagdinig kanina, agad ding ibiniyahin na pabalik ng Quezon City Jail si Revilla at iba pang mga kapwa-akusado kaugnay sa flood control scandal. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mon Gualvez mula sa Sandigan Bayan. Itinanggi ni Senator Amy Marcos na siyang utak sa pagpapatalsik kay Senator Tito Soto bilang Senate President. Sa isang payag, sinabi ng senadora na hindi siyang kumumpas ng balasan sa Senado. Buong minorya raw ang makapagpapatunay na huli siyang nakaalam at sumali sa plano. Paliwanag niya, ang nagpaugong ng pagpapalit liderato ay ang pangamba ng mga senador na nayayanig ang institusyon dahil sa mga kontrobersyang hindi naman mga senador ang dapat managot. Susunod, Marcoleta, hinamon ng debate si Tariela. At Pangulong Bongbong Marcos, buo pa rin ang tiwala kina Frasco at Herbosa sa kabila ng mga kontrobersya. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Sinagot ni Senator Rodante Marcoleta ang payag ni Philippine Coast Guard spokesman Jay Tariela na dapat bumisita siya sa Kalayaan Islands. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, anong sinabi ni Senator Marcoleta?
Jiggy, hinamon ni Senator Rodante Marcoleta sa isang debate si Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Yan ay matapos nga ang pahayag ni Tariela na dapat sumama si Marcoleta sa isang Maritime Domain Awareness Flight o yung pagpapatrolya sa mga teritoryo ng Pilipinas kabilang ang West Philippine Sea. Sinabi yan ni Tariela matapos ngang mabanggit ni Marcoleta sa isang pagdinig ng Commission on Appointments itong nakaraang linggo na dapat nang isuko ang Kalayaan Island Group o KIG dahil wala naman daw ito sa ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Pero kung mambyo rin si Marcoleta sa pahayag niyang yan, paglilinaw niya, wala siyang sinabing dapat isuko. Pinaikli lang daw ang konteksto ng kanyang pahayag. Sa isang ambush interview kanina, sinabi na Marcoleta na dapat magharap sila ni Tariela sa isang debate para pag-usapan ang issue. Narito ang pahayag ni Senator Marcoleta. Pero mas mabuting gawin dun. Bago yun, pakisabi nyo kay Commodore Tariela, kasama si Justice Carpio. And sino ba yung professor sa UP? Si Patong Bakal. Para sa isang friendly debate. Bago po yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Para sa kapakanan ng ating mga. At Camille, may sagot na ba si Tariela sa friendly debate na hamon ni Senator Marcoleta? Jiggy, handa raw si Tariela na makipagdiskusyon kay Marcoleta pero kung sa usapin ng territorial integrity ng Pilipinas sa West Philippine Sea ay hindi na raw ito kailangan pang pagdebatehan. Buwelta ni Tariela matagal nang naitatag sa domestic law sa ating konstitusyon at ng 2016 arbitral ruling na may soberanya at karapatan ang Pilipinas sa West Philippine Sea. Bilang senador ay tungkulin daw ni Marcoleta na ipagtanggol ang karapatang ito. Bukas pa rin daw ang imbitasyon niya kay Marcoleta pati na sa anak nitong si Sagip Party List Representative Paulo Henry Marcoleta na sumama sa KIG. Una nang sinabi ni Congressman Marcoleta na kung sakaling gerahin tayo ng China, dapat daw ihilera sa harap ng bakbakan si Tariela at ilang mayayabang na mga senador. At Camille, sa gitna ng sagutan ng mga opisyal natin ay may tinalagang bagong spokesman ng DFA sa Maritime Affairs. Ano naman ang pahayag niya tungkol dito? Jiggy, tama ka, itinalaga nga si Deputy Assistant Secretary Rogelio Villanueva Jr. bilang DFA spokesperson for Maritime Affairs. Sa unang pagharap niya sa media kanina, iginiit ni Villanueva na diplomasya ang prioridad ng Marcos administration sa pagsulong ng ating national interest. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. This approach emphasizes responsible, principled interactions with all states, including China, to safeguard the country's territorial integrity and maritime positions. The DFA remains the Philippines' authoritative voice on regional and international issues. Guided by sober assessment of facts on the ground and water, respect for other institutions' mandates, and the highest professional standards. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Camille Samonte live mula sa TV5 Media Center. Habang mainit na naman ang issue sa gawa ng teritoryo, ang tanong ngayon ay sa atin ba talaga ang Kalayaan Island Group? At live mula sa TV5 Media Center din, nangungun sa balita si News 5 anchor Edley Gabok. Parte ba ng teritoryo ng Pilipinas ang KIG? Well, Jiggy, nagkakasundo naman ng marami mga eksperto, international at local na in effect bale, bahagi na ng Pilipinas ang Pag-asa. I'll be specific, Pag-asa Island because of what they call customary international law. Ito po yung international law not as written but as practiced or as is custom. And that's based on the concept ng natawag na effective occupation. Ibig sabihin, sa matagal na panahon, hawak na ng Pilipinas ang Pag-asa. Meron ng administration doon, meron ng governance, meron ng nakatira, at sari-sari, may police, may taxation, and all the elements of administering a particular jurisdiction. It's also based on the 1928 ruling of the Permanent Court of Arbitration on the issue of the island of Palmas.
interesting yun kasi actually kasama dati, medyo bahagi tayo ng kasaysayan yun Ito yung away ng US at ng Netherlands sa isang isla, mga 70 to 90 kilometers south of Mindanao. Ang ruling ng Permanent Court of Arbitration in 1928 was effective state control will always beat the issue of discovery at historical claims and old maps. In other words, kahit anong ilabas mo sa baul mo, if you have effective control over a jurisdiction, basically, you already own that jurisdiction. Jiggy. At dahil nga may mga talaga nandun na yung mga Pilipino, dito na namumuhay, mahalagang ipaglaban itong KIG sa isang banda. Well, bear in mind, ang sentro ng munisipyo ng Kalayaan is already on Pag-asa Island. Nandun ang munisipyo, pinakamunisipyo, established and formalized through presidential decree in 1978. So that's mga 48 years na in existence yan. And you have 200 to 300 civilians living on that island. Yes, granted, they are not sustained by the island, they are sustained by a lot of imports. But the fact is that they are there already, they're living there, their families are there, and there is already civil administration. So hindi siya basta-basta maaring tanggalin. At kung tanggalin siya, it'll be a big blow to the Philippines. Jiggy. At dahil dyan, yung karapatan ng China na palayasin yung mga kababayan natin dyan, saan pumuposisyon ito, Bok? Okay, that will, if it ever comes to that, that will be against Article 2-4 of the United Nations Charter, which says that grabbing territory or sovereignty is not allowed through aggression. I know maraming beses na nangyari yun at nangyari pa yun hanggang ngayon. Pero as a general rule, the United Nations frowns on aggressive moves to get jurisdictions. So hanggat maaari, hindi maaari mangyari yan. And maraming repercussions din yan that you can imagine kasi China is the world trader. So you can imagine the other implications of any aggressive move on the part of China kung sakaling it makes a violent and aggressive grab on what is already considered a part of Philippine territory. Jiggy. Maraming salamat, Bok. Ed Lingaw po, live mula sa TV5 Media Center. Pinaubayan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos sa Kongreso ang desisyon sa tuluyang pagbasura ng impeachment complaint laban sa kanya. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si Rainiel Pawid. Rainiel, may agam-agam pa ba si PBBM na uusad pa itong impeachment complaint laban sa kanya o totally okay na siya? Jiggy, kung si Pangulong Bongbong Marcos nga yung tatanungin ay kumpiyansa siya na walang makikitang ebidensya doon sa mga reklamong inihain sa kanya. Pero ayon nga sa saligang batas ay kung 1/3 ng mga miyembro ng Kongreso yung boboto ay walang magagawa yung Pangulo at uusad nga itong impeachment complaint. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro ay umaasa na lamang yung Pangulo sa Kongreso na pagbabasehan yung mga ebidensya at yung unang naging desisyon nga ng House Committee on Justice. Nito nga lang nakaraang linggo ay napagdesisyon na ng House Committee on Justice na insufficient in substance itong impeachment complaint laban kay PBBM. Pakinggan natin yung pahayag ni Yusek Claire Castro. Ang anuman po mangyayari na solusyon, resolusyon, desisyon po ng House of Representatives ay hindi po ito saklaw ng Pangulo. Pero umaasa po ang Pangulo na kahit na po ang sinasabing impeachment ay isang political tool, umaasa po siya na ang mga miyembro po ng House of Representatives ay maaayon lamang kung anong ebidensya na naipakita at naging discussion sa Committee on Justice. At ang Pangulo po mismo, sa sarili niya, kumpiyansa siya na wala po siyang ginawang anumang impeachable offense. At Rainiel, ito nga, kanina lang ay pinag-uusapan itong pahayag ni Senator Marcoleta tungkol sa Kalayaan Islands. Anong komento ng palasyo tungkol dito? Jiggy, naging matigas nga yung palasyo dito naman sa usapin ng territorial dispute sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Sabi daw ng Pangulo ay kailangan protektahan yung mga teritoryong sa Pilipinas naman talaga. Pakinggan natin ito. Ang nais din po ng Pangulo, maipahatid ninuman ng bawat Pilipino kung ano ba ang ating karapatan sa ating teritoryo, kung ano ba ang interest natin sa West Philippine Sea. Ganun pa rin po ang posisyon ng Pangulo. Wala pong anumang bahagi ng teritoryo natin o anumang interes
ang iso-surrender sa anumang foreign power. Pero dapat din po tayo maging tugma sa ating ipinapahayag. May kasabihan nga tayo, ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. At Rainiel, ano ang saloobin ng Malacanang kaugnay ng mga batikos kina Secretary Frasco at Secretary Herbosa? Jiggy, buo pa rin naman daw yung tiwala ng Pangulo dito nga sa dalawang kalihim. Nitong nakaraang linggo, itong si Tourism Secretary Frasco ay pinotaktingan ng kontrobersiya at ng ilang pambabash, no? Lalong-lalo na sa social media, matapos ngang bumalandra yung kanyang larawan sa ilang mga tourism campaign material. Ito namang si Secretary Herbosa ay nasangkot din, no, sa iba't ibang katiwalian, partikular na dyan yung sa kanyang self-promotion daw dito nga sa pagiging radio anchor nito. Pero sa kabila ng mga yan, sabi ng Malacanang ay nananatiling spekulasyon nga yung pahayag ng dissatisfaction umano ng Pangulo dito nga sa dalawang kalihim. At nitong nakaraang linggo lang din ay una nang sinabi nitong palasyo na walang mangyayaring rigudon o balasahan sa hanay ng cabinet secretaries. Jiggy. Yan ang ulat ni Rainiel Pawid live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Senator Risa Ontiveros handang tumakbo mapa-presidente o bise sa 2028. At Cebu Governor Pam Barecuatro nakatanggap umano ng death threat. Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Nagpapalakas na raw ang United Opposition para sa 2028. Sino kaya magiging pambato nila sa pagkapangulo? Robredo o Ontiveros? Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, anong napag-usapan ng United Opposition? Jiggy, na pag-usapan nga raw sa tinatawag na reunion nila Naga City Mayor Leni Robredo, gayon din ang ilan pang mga mambabatas at miyembro ng oposisyon at Liberal Party yung pagpapalakas sa tinatawag na United Opposition. Jiggy, kung matatandaan mo last week, kumalat yung larawan kung saan magkakasama sila dating VP Leni Robredo, Senators Kiko Pangilinan, Bam Aquino, Risa Ontiveros at iba pang mga personalities from the opposition. So nakausap ko yung ilan sa kanila. Sabi ni Senator Bam Aquino, mahalaga at maganda na nag-uusap-usap na ngayon yung mga grupo, hindi lamang para sa 2028 elections, kundi para na rin daw mapag-usapan ano yung mga posibleng solusyon at resolusyon dito sa mga problemang kinakaharap ng ating bansa. Habang si Senator Risa Ontiveros naman, natanong ko siya tungkol dyan sa sinasabing reunion na yan. May napag-usapan ba about politics? Sabi ni Senator Risa Ontiveros, balak nila na mag-field at mag-alok ng isang malakas na tandem at alternatibo pagdating ng 2028 national elections, lalo't nagkawatak-watak na nga itong unity team nila Pangulong Bongbong Marcos at VP Sara Duterte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senators Bam Aquino at Risa Ontiveros. Pakinggan natin, Jiggy. Siguro naman. mula nung naghati yung unity team nila, I think mas naging stark yung ganyang gap or pagkukulang sa ating pambansang eksena. And mas siguro naramdaman ng ating mga kababayan na baka may iba pang alternatibo. And umaasa ako na pwede kaming magbuo nun at mag-alok nun. Mahalaga na merong mga ganyang moves for 2028. Mahalaga na nagsasama-samang iba't ibang mga grupo. Hindi lang yung mga taong nasa meeting ngayon. No, kailangan talagang magtulungan tayo at hindi lang para sa next election, para ngayon. At Mayan, sino na ba ang ilalaban nila sa 2028 sa pagkapangulo? Siyempre, Jiggy, naunguna sa tinanong ko sa ilang mga senador ay kung option pa ba si dating VP Leni Robredo para ikonsidera nila na maging frontrunner for the 2028 election. Sabi ni Senator Bam Aquino, mas mainam na si dating VP na lamang kausapin tungkol dyan, pero pagkakaalam daw nila, marami pa rin ang gustong patakbuhin si Mayor Leni Robredo bilang Pangulo ng Bansa for the 2028 elections. Habang si Senator Risa Ontiveros, natanong din natin about it at para sa kanya,
open and willing siya na tumakbo bilang Pangulo o pangalawang Pangulo, anuman yung i-assign sa kanya ng United Opposition. Ang mahalaga na pagkaisahan daw yan ng grupo nila at siya daw ay tataliba. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Risa Hontiveros. I would be willing to take on any task na hiningi ng United Opposition. Pasensya rin, pabalik-balik ako doon kasi yun yung, kumbaga, kondisyon ko sa kahit ano. Kung magkaisa kami sa usaping 2028, palagay ko yun yung magpapalakas ng tsansa namin. And kung sino ang buuin naming team or slate para doon, susuportahan ko yun. Jiggy, paglilinaw pa ni Senator Hontiveros, sa ngayon wala pa talagang specific names na napag-uusapan o napagdedesisyonan sino ang bubuo dyan sa tandem ng United Opposition. Ang mahalaga sa kanila ngayon, dahil nag-uumpisa pa lang naman yung talks, kumbaga, mapagkaisa ano yung kanilang prinsipyo, ano yung common values nung liderato na mamanokin nila sa 2028 elections pagdating ng panahon na yun. So mas mahalaga daw ngayon pa lang yung basic principles mapag-usapan na nila bago yung mismong specific names for the tandem. So yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mian Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, Pasig City Mayor Vico Soto pabor daw sa anti-political dynasty bill. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Imbestigahan ng PNP ang umano'y banta sa buhay ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Ayon sa PNP, mayroon namanong umupa ng hired killer mula Mindanao sa halagang 2.5 billion pesos para patayin si Baricuatro. Hindi raw direktang natanggap ng gobernador ang nasabing death threat, kundi nagmula raw sa kanyang personal assistant. Bagmat hindi pa kumpirmado ang banta, agad nang pinagutos na dagdagan ang mga pulis na bantay ni Baricuatro. Ito man ay first-hand information o second-hand information ng sources at threat na natatanggap. Ito po ay binibigyang aksyon agad ng Philippine National Police. Ito man ay first-hand o second-hand information, bibigyan po kayo agad ng security. Suportado ni Pasig City Mayor Vico Soto ang sinusulong na anti-political dynasty bill. Sa pagdinig ng Committee on Electoral Reform sa Senado, ginit ni Soto na hindi dapat hawak ng ilan lamang ang kapangyarihan. Dapat daw bigyan ng pagkakataon ng mga kwalipikado na mamuno, anuman ang kanilang pangalan, at labanan ng anyay paggamit ng mga political dynasty sa pondo ng bayan para lang manatili sila sa pwesto. Hindi po ito laban sa isang pamilya, hindi po ito laban sa isang individual o sa isang politiko. Ang ayaw po natin dito ay yung concentration ng kapangyarihan sa kamay ng iilan lamang. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM. Mga kapatid, Jig Manikad po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.